Disyembre 10, 2022. Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin sa Camp General Emilio Aguinaldo, sa Luwag, Ilocos Norte, ang kampo ay puno ng sigla dahil sa paparating na Pasko. Ang mga sundalo ay abala sa paghahanda para sa holiday drills, at ang amoy ng piniritong ham at bibingka ay kumakalat sa barracks. Ngunit, sa isang maliit na opisina sa gilid ng headquarters, may isang babaeng sundalo na nagpupumilit na pigilan ang mga luha. Si Sergeant Amelia Cruz, 31 taong gulang, ay nakaupo sa harap ng kanyang laptop, nanginginig ang mga kamay habang nagsusulat ng isang ulat. Bilang isang intelligence officer, siya ang isa sa pinakamatalino at maaasahan sa base. Tubong Ilocos Sur, anak ng isang guro at isang retired policeman. Lumaki siya sa isang pamilya na nagbibigay diin sa edukasyon at integridad. Sumali siya sa Philippine Army noong 2015 at mula noon, siya ang unang tumatanggap ng mga confidential reports at ang huling nag-aayos ng mga dokumento. Sa kanyang mga kasamahan, kilala siya bilang The Eagle dahil sa kanyang matalas na mata sa pag-aanalisa ng intelligence data. At sa kanyang pamilya, siya ang inspirasyon dahil sa kanyang pagiging unang babaeng sundalo sa kanilang angkan. Ngunit, sa araw na iyon, ang dating matapang na imahe niya ay napalitan ng isang taong puno ng takot at galit. Ang dahilan, isang insidente na nagsimula sa isang routine inspection. Noong unang linggo ng Nobyembre 2022, sa loob ng kanyang isip, paulit-ulit na naglalaro ang mga detalye ng gabing iyon, na parang isang bangungot na hindi maalis. Tinawag siya sa quarters ng kanilang division commander, si Colonel Ricardo Vargas. 48 taong gulang, isang veterano mula sa Mindanao. Sa labas, isa siyang respetadong leader. May 3 anak at isang asawang doktor. Ngunit sa loob ng base, may mga bulong-bulungan tungkol sa kanyang personal meetings. Sa mga junior officers, lalo na sa mga babae, may mga ulat noon ng harassment, ngunit walang nagsasalita dahil sa takot sa reperkusyon. Si Vargas ay kilala sa kanyang karisma sa public events, kung saan siya ay nagbibigay ng mga speech tungkol sa disiplina at honor. Ngunit sa pribado, may mga alingaw-ngaw na siya ay gumagamit ng kanyang posisyon para sa personal na benepisyo. Ang inspeksyon ay nagsimula sa pag-uusap tungkol sa intelligence reports. Nag-alok siya ng kape at dahil sa rango, tinanggap ni Amelia. Habang tumatagal, lumabo ang kanyang isip, hindi dahil sa alak, kundi sa isang substance na inilagay sa kanyang inumin. Huling naalala niya ang malamig na hangin na pumapasok sa bintana at ang bigat ng katawan na hindi niya mapagalaw. Sa kanyang salaysay, inilarawan niya kung paano siya naramdaman na parang napako sa kama. Ang kanyang mga kamay na nanginginig ngunit hindi makagalaw. At ang boses ni Vargas na nag-uutos ng mga bagay na hindi dapat mangyari. Pagmulat niya, ang init ng takot ang dumampi sa kanyang balat. Naramdaman niya ang kamay na hindi dapat nandoon, ang boses na nag-uutos at ang katahimikan ng silid na puno ng aircon. Gusto niyang sumigaw,
pero ang kanyang bibig ay tila natatakpan. Sa loob ng quarters, tanging ugong ng aircon at kabog ng kanyang dibdib ang maririnig. Matapos ang lahat, dahan-dahan niyang isinuot ang uniforme. Nanginginig ang mga daliri. Lumabas siya na parang multo. Naglakad sa madilim na pasilyo ng kampo. Ang lamig ng gabi ay parang naglalagablab na bigat sa kanyang dibdib. At sa kanyang isip, ang mundo ay tila tumigil. Kinabukasan, hindi siya pumasok. Tahimik lang sa gilid ng kama, tulala, paulit-ulit sa isip ang nangyari. Nang tanungin ng mga kasamahan, wala siyang sinagot. Hanggang sa tuluyan siyang dinala sa infirmary. At doon, sa harap ng military psychologist, bumigay siya. Napahagulgol siya at sa pagitan ng pag-iyak, inilabas ang lihim na bumabagabag sa kanya. Ang psychologist, isang babaeng doktor na may karanasan sa trauma, ay nagbigay ng suporta, nauna pa sa pagiging biktima ang pagiging sundalo. Sa tulong ng isang kaibigan na nurse, nagsumite siya ng confidential report sa AFP, Gender and Development Office. Ang reklamo niya ay naging hudyat para sa investigasyon. Ilang araw matapos, lumabas ang isa pang testigo. Isang dating aide ni Vargas na babae rin, na nagbahagi ng katulad na salaysay. Sumunod naman ang isang clerk na halos mabiktima rin. Nag-umpisang kumalat ang mga usapan sa kampo. Isang pattern ang nabubuo na nagiging dahilan para sa mas malalim na pagsisiyasat. Enero 2023, sa utos ng AFP Chief of Staff, inalis si Colonel Vargas sa posisyon at inilagay sa administrative leave. Ang base ay nagkaroon ng mga mandatory seminars tungkol sa sexual harassment. At ang mga sundalo ay nagsimulang mag-usap ng bukas. Ngunit hindi rito natapos ang laban ni Amelia. Isang gabi, nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Sergeant Cruz, isipin mo ang karir mo. Bawiin mo ang reklamo at tutulungan ka naming umakyat sa ranggo. May kasunod pang alok, promosyon kapalit ng katahimikan. Makalipas ang ilang araw, napansin niya ang isang sasakyang sumusunod sa kanya. Mula noon, inilipat siya sa secured quarters. Sa halip na umatras, nagsumite siya ng karagdagang report, recordings ng mga tumawag, emails at mga banta. Lahat ay isinama sa kaso na nagiging mas malakas pa ang ebidensya. Abril 2023, nagsimula ang paglilitis sa Camp Crame. Sa loob ng tribunal, magkatapat ang dalawang tao. Si Sergeant Amelia Cruz, ang biktima, at si Colonel Ricardo Vargas, ang akusado. Tahimik ang silid. Tanging tunog ng recorder at kaluskos ng papel ang maririnig. Inilahad ng panel ang mga ebidensya, mga salaysay, ulat at testimonya. Ipinakita rin ang pagtatangka ni Vargas na manipulahin si Amelia. Ang mga abogado ni Vargas ay nagpupumilit na ito ay isang misunderstanding. Ngunit, ang mga testigo ay nagbigay ng detalyong salaysay na nagpapatunay sa pattern ng abuso. Hulyo 2023, matapos ang ilang buwan ng pagdinig, binasa ang hatol ng military tribunal. Dishonorable discharge at pagkakakulong habang hinihintay ang paglilipat sa civilian court. Ang desisyon ay nagbigay ng liwanag sa mga sundalo na nagiging dahilan para sa pagbabago sa base.
Disyembre 2023, isang taon matapos ang insidente, binasa ng Regional Trial Court ng Luwag ang pinal na desisyon. Si Colonel Ricardo Vargas ay nahatulan ng 25 taong pagkakakulong para sa pang-aabuso, 12 taon para sa grave coercion, at 8 taon para sa attempted bribery. Kabuuang 45 taon sa Maximum Security Correctional Facility. Nang ipahayag ang hatol, nakatungo lang si Vargas. Sa labas, umiiyak ang kanyang asawa at ilang linggo matapos iyon, nagsampa ito ng divorce. Dala ang mga anak patungong Estados Unidos. Ang mga anak na dati ay proud sa kanilang ama ay nagkaroon ng sariling buhay na nagiging inspirasyon para sa kanila na maging mas maingat sa kapangyarihan. Samantala, si Amelia ay sumasailalim sa Psychological Recovery Program ng AFP. Unti-unti siyang bumabangon, bumalik sa serbisyo bilang training officer at naging leader ng isang support group para sa mga babaeng sundalo. Sa kanyang mga salita sa isang conference, ang abuso ay hindi dapat itago. Kami ang boses ng mga walang lakas. Ang kanyang grupo ay nag-organisa ng mga workshop kung saan nagbabahagi ang mga biktima ng kanilang kwento na nagiging daan para sa healing at pagbabago. Ilang buwan matapos ang hatol, nagbago ang buhay ni Sergeant Amelia Cruz. Hindi na siya ang sundalong tahimik at natatakot dati. Sa tulong ng therapy, natutunan niyang gamitin ang kanyang karanasan para magbigay inspirasyon. Sa base sa Ilocos, naging advocate siya para sa gender equality. Nag-oorganisa ng seminars at nagbabahagi ng kanyang kwento sa mga pribadong sesyon. Isang araw, nagbalik siya sa Ilocos Sur para sa isang family gathering. Sa harap ng kanyang mga magulang at kapatid, unang beses niyang ibinahagi ang buong katotohanan. Hindi ko kayang itago pa ito, sabi niya. Ang kanyang ama na dati policeman ay yumakap sa kanya. Anak, proud kami sa iyo. Ikaw ang aming bayani. Ang kanyang ina na guro ay nagbigay ng payo tungkol sa pagpapatawad at pagpapatuloy. Sa isang serbisyo, naging bahagi si Amelia ng isang national advocacy group na nagsusulong ng proteksyon laban sa sexual harassment sa militar. Sa kanyang salita, ang kapangyarihan ay dapat gamitin para protektahan, hindi para mang-api. Ang hustisya ay maaaring matagal, pero ito ay darating. Ang grupo ay nagkaroon ng mga kampanya sa social media na nagiging viral at nagiging dahilan para sa mas maraming biktima na magsalita. Samantala, sa Maximum Security Correctional Facility, si Colonel Ricardo Vargas ay nagsisimula na sa kanyang pagbabago. Sa kanyang mga sulat sa dating asawa, humihingi siya ng tawad, ngunit ang mga anak ay nananatili sa US. Binubuo ang kanilang sariling buhay. Sa loob ng kulungan, sumasailalim siya sa counseling kung saan natutunan niyang harapin ang kanyang mga kasalanan. Sa Camp Aguinaldo sa Luwag, ang mga sundalo ay nagiging mas alerto. Ang kaso ni Amelia ay naging simbolo ng pagbabago, isang paalala na sa loob ng uniforme. Ang dignidad ng bawat tao, lalaki man o babae, ay dapat igalang. Ang base ay nagkaroon ng mas mahigpit na patakaran tungkol sa harassment. At ang mga opisyal ay nagiging mas responsable. Sa wakas, sa katahimikan ng kampo, muling nagising si Sergeant Amelia Cruz isang umaga. Habang sumisikat ang araw, huminga siya ng malalim. Sa wakas, ang hangin ng luwag ay hindi na ganoon kalamig. Ito ay hangin ng kalayaan at pag-asa. At sa kanyang isip, isang bagong araw ang naghihintay. Sa kanyang journal, isinulat niya,
Ang sakit ay hindi ang dulo, kundi ang simula ng isang mas malakas na akin. Ang kanyang kwento ay nagiging inspirasyon sa marami na nagpapatunay na ang hustisya, kahit matagal, ay maaaring dumating.